Hello mga kaulam! Chicken mandi nga ang in-order natin ngayong araw. Ano ga ang pinagkaiba ng chicken mandi sa chicken biryani? Hindi ko rin masyadong alam mga kaulam. Yung amoy, medyo magkaiba dahil ang chicken mandi mga kaulam parang pinapausukan nila yan. Hindi, ang biryani hindi. Tapos ang lasa, yung sa kanin ang mayroong pagkakaiba. Pero yung sa chicken na pinadala nila sa akin, kasing lasa laang ng sa chicken biryani. Ibig sabihin, sa kanin lang talaga nagkakaiba ang chicken mandi. Yung paraan sa chicken ng pagluluto, parehas lang siguro. Kagabi, nanood ako ng tutorial ng chicken mandi dahil gusto kong lutuan ang aking mag-aama ng chicken mandi sa ngayong weekend. Dahil gusto nila yan na pag nag-o-order ang asawa ko, yung dalawa kong anak, makikikain sila sa baba nila. So ayun, pagka ganitong ang mga bata, may exam, maaga silang nauwi, half day lang sila, 11:30 na uwi na sila. So pagka ganito, napapa-order ako sa pagkain dahil meron kaming time para magtrabaho ng mga reports nila. Nagugutom kami. Kumbaga, hindi kagaya noon at pag uwi ng bata ng 2:30, uwi na din kami. So wala akong time para mag-order noon ng pagkain dahil dire-diretso ang klase. Ngayon na nauunang umuwi ang mga bata, pag nagkakatinginan kami ng mga teachers, alam na namin ang ibig sabihin kahit hindi kami magsalita. Ang mga mata namin nag-uusap na order tayo ng pagkain. In short, sa mga ganitong panahon, magastos ang buhay ko. Naku po, Rode. Gusto ko magbaan sana nung sinigang ko na belly ng bangus. Kaso ang problema, yung sabaw baka matapon, tapos baka mapanis dahil may kamatis iyon. Doon ako natatakot. Pero mamaya, ngayong araw na to ng Webes, hindi ako mag-o-order ng pagkain. May baon lamang akong Skyflex at saka tubig. Tapos, sa bahay ko kakainin yung bangus na aking nasa ref. Dahil sayang 3 araw nang nasa ref, gusto ko nang kainin. Kaso, pag kumain na ako sa school, hindi na ako nakakain sa bahay. Bawal na akong kumain ng pangalawang beses na heavy. Dami nang ipinaliwanag. Diyos ko po, Rode, ang ending lang naman ay may bangus sa ref na sinigang na kailangan makain mamaya. Ngayon, patapos na ang estudyante. Nagpa-final exam na sila. So, patapos na sila. 2 linggo na lamang barely na mag-i-stay sila sa school at tapos na sila. Pero kami mga teacher, meron pa kami dahil syempre gagawa kami ng report card, may meeting pa kami sa mga parents, lahat gagawa pa kami ng mga lesson para sa next school year. Kaya hanggang July 10 pa ang mga teachers day sa amin. Pero syempre malapit na rin yun, malapit na akong mag-summer break. Ayan. Kaya dalawang options ko lang, isang Hello Philippines at isang Dubai pa rin tayo or Sharjah pa rin tayo. Tingnan natin kung ano ang magiging kapalaran ni Kaulam kung makakauwi ba ng Pinas o hindi uuwi ng Pinas. Iniintay ko lang ang manalo sa loto itong asawa ko para makauwi ako ng Pinas mga Kaulam. Napapansin ninyo, nagkamay na ako diyan. Dahil talaga naman mga Kaulam, sa history naman ng mga Arab na kumakain ng biryani, kamay naman talaga yan. Hindi sila nagkukutsara. Siguro yung mga bagong henerasyon na lamang ang nagkukutsara pag biryani. Pero the old Arab people, talagang nakakamay sila kapag biryani o mandi ang kinakain nila. Ayun. Kaya, ako naman ay sanay ng i-bash na ako'y nagkakamay kumain. Diyos ko, talagang na-immune na ako dyan talaga mga Kaulam. Anong gagawin natin? Masarap talagang magkamay kumain. Amin sa Batangas talaga, yung kinalakihan ko, kaming henerasyon namin, siguro sa loob, sa buong 100 tao, mga 2 lamang ang nagkukutsara. Lahat kami nakakamay, nakataas pa ang paa. Ang sarap ga mga Kaulam sa probinsya. Yun yung sobrang probinsya ka nakatira. Tapos kakain kayo sa papag. Alam ganun nyo yung papag, yung kawayan na lamesa. Tapos, ang uupuan ninyo kawayan din. Tapos, nakataas ang paa ninyo. Tapos, ang ulam ninyo, sariwang isda dahil taga-tabing dagat kayo. Tapos, may manggang hinog dahil ang dami lang ang mangga sa paligid ninyo. Ay, di kayo kasarap ng gayon. Aba, sa amin, ikuan, wala kaming paartihan sa pagkain. Sa amin, paingayan, pasarapan ng kain. Tsaka, hindi kami noon pasikatan ng pagkain. Wala sa utak namin yan baga nung kami mga bata pa sa probinsya. Wala sa isip namin yung pabonggahan ng kain, pasarapan ng ulam, pabonggahan ng ulam, wala. Basta kami may pagkain sa papag. Una-unahan na kami, maghuhugas kami ang tawag namin, manghihinaw kami ng kamay sa tabo. Kailangan lilinisan na, o kaya doon sa gripo. Maghuhugas ng kamay, takbuhan na kami yan sa papag, kainan na kami. Ano man ang ulam na nakahain. Kadalasan mga kaulam isda dahil taga-tabing dagat nga kami. Bihirang-bihira kami may karne pagkalaang may okasyon. Kagaya ng Pasko, bagong taon, birthday. Pag birthday mga kaulam, normally hindi rin naman karne. Parating pansit o kaya sopas. Pero
kadalasan nga sa amin sa normal na araw, isda, gulay. Pagkasawang-sawa na kami sa isdang sariwa, ang ginagawa namin mga kaulam, dahil sobrang dami nga, hindi na namin mauubos, wala nang bumibili. Sa sobrang dami nga yung aming tinutuyo na dinadaing. Kaya mga kaulam, kung napansin ninyo, sanay na sanay akong gumawa ng daing. Dahil nga, ang buhay namin sa probinsya noon gayon, magdadaing kami.